Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo sa Landas ng Buhay, Hangga, Pambong, Bulacan. Nasa bahagi po tayo ng isang pagmimisyon. Kailangan po kasi ngayon sa panahon natin ay kailangan na rin po na ayon po sa mensahe ng Panginoon sa Kristo ay panahon na para maalaman na daw ng buong sangkatauhan ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung anong pananampalataya ang daladala niya nung panahon na narito pa siya sa lupa na siya nakikipamuhay pa sa mga tao. So ito po yung tamang panahon na kailangan na rin pong maalaman ng sangkatauhan ang tunay na pananampalataya na kanyang dinaanan. Dinaanan ng mga na banal na tao. Si Amang Abraham, si Amang Adan, si Isaac, si Jacob, yung mga propeta Isaias, propeta Jeremias, Ezekiel, lahat ng mga apostol, lahat ng mga taong nabanal, kailangan na rin pong maalaman ng sangkatauhan ang pananampalataya na kanyang dinaanan. Ito po yung pananampalataya na sila ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ba yung pagkakaiba ng pananampalataya ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya na itinuturo sa atin? Hinan mo. Maingay. Yung po pananampalataya na tinuturo po sa atin, lalong-lalo na po ng mga pari at ng mga papa na Roma. Napakalayo po ng tinuturo sa atin ng mga pananampalatayang ito. Masakit man po yung katotohanan, kailangan na pong maalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung ano talaga yung pananampalatayang daladala ng ating Panginoong Jesucristo noong panahon na siya ay narito pa sa lupa. Ang kanya pong pananampalataya, nandito po yan sa Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Ang nagsasaysay po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sino po ba yung hari ng mga Hudyo? Si Jesus. Tama po yun. Kaya nga po yung nung siya pinatay sa krus, ano po yung nilagay sa ulo niya? Jesus, hari ng mga Hudyo. Yun po yung pananampalatayang daladala niya. Hindi po siya Katoliko, hindi po siya Islam na sinasabi nila. Hudyo po siya. Siya po ay isang Muslim. Yung ating Panginoon Jesucristo, subalit ang kanyang pananampalataya ay pananampalatayang Hudyo. Nagmula siya sa lahi ni Juda. Na pananampalataya ay Judaismo. Kaya nga po Judaismo sa English, Judaism. Sino po ba itong mga Hudyo na to? Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nauna, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Hindi po ba napakalinaw? Hinahanap daw ng ating dakilang Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Dahil ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Napakalinaw po yung pagkakahayag ng ating pong Panginoon Jesucristo na kung hindi mo paniniwalaan ang inihayag ng ating Panginoon ay huwag ka nang maniwala na may kaligtasan ka pa. Yan po yung malinaw na dapat nyo pong malaman, lalong-lalo na po sa mga Catholic defender. Alam nyo po, mga Catholic defender, nagkakasala lang po kayo sa mga pagkakalat ninyo ng mga kasinungalingan. Hindi ako sumasamba na ngayon sa Katoliko kahit ano. Kasi po, marami pong mga Catholic talagang ipaglalaban nila hanggang kamatayan
yung kanilang mga natutunan sa mga pari, sa Papa ng Roma. Pero kung titingnan nyo po yung mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mahiwaga po kasi itong aking pong sasaysayin sa inyo. Sa araw ng November 1, bakit po daang libong kaluluwa na mga namatay na miyembro ng iba't ibang pananampalataya ang dumadagsa doon sa kaharian ng langit? Ano po bang meron sa kaharian ng langit? Bakit yung lahat ng mga kaluluwa na pinangakuan ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan, pasok kayo dito, ligtas kayo. Subalit kapag namatay na yung mga tao at naging mga kaluluwa na lang, wala palang makitang kaligtasan sa sinasabi nilang mga pananampalataya. Kaawa-awa naman po ang mga kinahihinatnan ng mga kaluluwa na pinaniwalaan na mayroong kaligtasan sa mga pananampalataya na itinuro sa kanila na kanilang mga magulang, na kinalakihan ng iba, nang sinabi ng iba, dito ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Paano kung yung kinalakihan mong pananampalataya ay wala pala sa katotohanan? Paano kung yung iyong pinaniniwalang pananampalataya wala pala sa katotohanan na siyang isinasaysay ng ating pong Panginoong Jesucristo? At sa lahat naman po ng mga tao na pinaniniwalaan ni si Propeta Muhammad, eto lang po ang masasabi ko sa inyo. Sino bang propeta ang kinilala o nirecognize ng ating pong dakilang Ama? Marami po ang nagpatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Una, si Juan Evangelista. Ano ang patotoo ni Propeta Juan Bautista pala? Nung siya ay binautismohan sa ilog ng Jordan, nakita ni Propeta Juan Bautista ang dakilang Ama na dumapo sa Panginoon. Nang sabi, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. At nang nabautismo na yung ating Panginoon sa tubig, ay doon na po bumukas yung langit at narinig ni Propeta Juan Bautista ang tinig ng ating dakilang Ama. Ito ang anak kong kinalulugdan, siya ninyong pakinggan. Kay Propeta Muhammad, kay Propeta Buddha, meron po bang naganap na ganitong mga bagay? Hindi po ba walang natala sa banal na kasulatan? Pangalawa, na isang patotoo, ito naman po ay sa mga apostol, kay Apostol San Pedro na nakasama ng ating pong Panginoon nang siya po ay umakyat sa bundok ng Ulibo. Basahin po natin niya sa aklat ng Mateo. Aklat ng Mateo Kapitulo 17. Pangatlo po itong patotoo ng ating pong sa ating pong Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoon lamang ang siyang dapat kilalanin na siyang ating Panginoon at makapagliligtas sa lahat ng mga tao. Walang ibang pinakadakilang pangalan sa langit kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo na siyang dapat kilalanin, dapat sambahin ng sangkatauhan. Dito po sa Mateo Kapitulo 17, talatang 5, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, ang siya ninyong pakinggan. Ama na ang nag-recognize sa Panginoong Jesucristo, hindi nyo pa rin pinakinggan. Sino ang propeta ang pinakinggan ninyo? Di ba si Propeta Buddha, si Propeta Muhammad? Sino ang kinilala sa tatlong propeta na yan ng dakilang Ama? Hindi po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Sino po ba ang magpapatotoo kay Propeta Buddha at kay Propeta Muhammad?
na kagaya nitong isinasaysay ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro. Dito po sa Mateo Kapitulo 17, sino ang mga apostol na kasama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang mga naging saksi ng ating pong Panginoon? Di po ba ang sabi ni Apostol San Pedro, Panginoon, kasi po dito po sa Mateo Kapitulo 17, dito po nagkita-kita si Propeta Elias, Propeta Moises, at ang ating pong Panginoon Jesucristo. Nagkita-kita sila doon sa bundok ng Sinai. Basahin na nga po natin. At pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito napakita si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Tanong, ano po ba ang pinag-uusapan ni Propeta Elias at ni Propeta Moises? Bakit ang mga propetang ito ng mga dakilang mga propeta ay nagpakita sa ating Panginoon Jesucristo? Yung propetang hindi ninyo pinapaniwalaan, ang ating propetang Panginoong Jesucristo na hindi nyo na nga pinaniwalaan, pinatay nyo pa. Kaya nga po nung makita ni Apostol San Pedro, yung tatlo na nag-uusap sa taas ng bundok at nagbago anyo ang ating pong Panginoon Jesucristo, anong hiwaga at kababalaghan ang nangyari nung panahon na yon? Kaya nga po yung sinasabing mga tunay na saksi, walang iba kundi ang mga apostol. Yaong aming nakita, yaong aming nahipo, yaong aming nakadaupang palad, yaong aming nakasama. Sila ang mga tunay na saksi. Sino ang paniniwalaan ko? Kayo na mga nagbubulaan tungkol sa pangangaral ng mga mali sa Panginoong Jesucristo, o yung mga apostol na kanyang mga nakasama? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, panahon na para matigil na yung mga pangangaral na mali sa ating pong Panginoon Jesucristo. Dahil alam niyo po ba, saglit lang, apakainit. Nagano lang po tayo kasi napakainit. Alam niyo po ba yung pangatlo na encounter? Hindi po pala tatlo, 4. Sa aklat po ng Gawa, pinatutuhanan ni kagalang-galang na San Esteban na ang ating Panginoon Jesucristo ay nakita niya doon sa kanan ng Diyos. Si Propeta Buddha at si Propeta Muhammad, nakita ba ni kagalang-galang San Esteban doon sa kanan ng Diyos? Pang-apat na nagpapatotoo sa ating Panginoon Jesucristo, si Propeta Juan Evangelista. Ang propeta na ang kanyang kaluluwa ay umaakyat doon sa kalangitan. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Apokalipsis, diyan niyo po mababasa na ang ating Panginoon Jesucristo lamang ang kaisa-isang propeta na nagtagumpay doon sa kalangitan, na siyang nagbukas ng mga tatak na walang sino man na pwedeng magbukas kundi ang kordero na pinatay. Kung babasahin niyo po yan, napakahiwaga po ng mga bagay na yan. At alam kong sasakit
ang mga utak at mga ulo ninyo sa pag-isip ng mga hiwaga. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, ito nga po ang sinasabi ko at sinasaksihan ko sa Panginoon nung siya po ay bumaba at siya po ay nakipag-usap sa amin ng harapan. Na ang sabi niya sa amin, kasi po sumusunod lamang po kami sa kanyang mga tagubilin at sa lahat ng kanyang mga inuutos sa amin. Na ang sabi niya sa amin, panahon na daw po para maalaman ng buong sanlibutan, ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang pananampalataya na kanyang daladala nung panahon na siya ay narito pa sa lupa, na ang ating po Panginoon Jesucristo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi po sa ribulto. Walang sinambang ribulto ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ginagawa ng lahat ng mga pari at papa ng Roma. Kaya nga po tama ang sinabi po ng ating pong pastor. Ang pastor nakakandili sa atin ng ating kaalaman at unawa na siyang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang pastor po pala, hindi po tao ang naghahalal niyan. Walang nag-aalala ng pastor kundi ang ating pong Panginoon at ang ating pong dakilang Ama. Dahil ang pastor na kumalat sa buong sanlibutan na hindi galing sa Diyos, sila po yung mga sinugo. Marami po silang mga taong nailigaw. At alam nyo po ba, itong nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, kung napapansin nyo po, bawat bayan, bawat bansa ay pinaparusahan na. Lahat ng mga bayan, lalong-lalo na yung mga tao at mga bayan, mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoon Jesucristo, lahat sila ay pinarurusahan na. Ito na po yung kanyang ganting galaw sa lahat ng mga tao na siya itinakwil. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na para maalaman ninyo na wala po tayong ibang magiging daan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, talatang 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Di po ba napakaliwanag? Yung propeta na inyong pinatay at yung propeta na inyong hindi pinapaniwalaan, siya lamang pala ang tangi at kaisa-isang daan na upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan at makarating sa ating pong dakilang Ama. Siya pala yung tunay at nararapat nating paghariin. Hindi si Propeta Buddha, hindi si Propeta Muhammad, na ayon sa pastor ay wala sa kaharian ng langit sa kalangitan. Dahil hindi sila mga naging sakdal. Ayon po sa pastor, marami ang lumabas na mga propeta. Datapwat may propetang totoo at may propetang bulaan. Kaya nga po ang sabi ng ating pong pastor, mayroong daan at ito rin po ay sinabi ng ating pong kagalang-galang na Haring Solomon. Mayroon daw pong tila daan na tila baga matuwid sa iyong paningin na ang dulo pala ay kapahamakan at kamatayan. Kaya po kung titingnan ninyo sa ating pong kapanahunan ngayon, lahat ng mga bansa, mga tao na hindi kumikilala sa ating pong Panginoon Jesucristo at dito po sa parting Mindanao, bakit panay ang yanig ng lupa? At yung iba't ibang bansa na hindi naniniwala sa Kanya na Siya ay tinakwil, bakit sila mga dinidilubyo na? At yung mga sumpa, kaparusahan, lahat na lang na mga yung pansindak
ginawa na po ng Panginoon na hindi po ninyo nalalaman, ito na yung kanyang ganting galaw sa mga taong siya ay itinakwil. Dahil ayon po sa kanya, sa 2 Tesalonica Kapitulo 1, basahin po natin. 2 Tesalonica Kapitulo 1, talatang 7. At kayo mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. So napakaliwanag po mga kapatid ko sa pananampalataya. Ito palang mga nangyayari at nagaganap sa ating pong kapanahon ngayon, ito na yung kanyang ganting galaw. Sa lahat ng mga tao at mga bansa na hindi siya kinilala, lahat ng mga tao at mga bansa na ang kanyang ebanghelyo ay binabaliwala, at sa lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ito na yung kanyang ganting galaw. At ito na po yung panahon ng kanyang pagganti sa mga taong hindi naniniwala sa kanyang mga ebanghelyo. Basahin po natin sa talatang 8, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Nakakatakot po yung mga nangyayari at nagaganap sa iba't ibang panig po ng iba't ibang bansa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ayon po sa Panginoon, gusto nyo bang tumigil ang mga kaparusahan na ito? Isa lamang ang kailangan nyo gawin. Paghariin nyo ang ating Panginoong Jesucristo. Paghariin nyo sa inyong puso, sa inyong isipan, sa inyong mga buhay. At yung mga kinikilala nyo, mga propeta na yan, na wala namang nagawang kaligtasan para sa inyo, kalimutan nyo na raw po sila para matapos na yung mga dilubyong nagaganap sa inyong buhay. Mga kasakunaan, mga salot, mga kaguluhang nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. At sa mga mangangaral, ayon po sa Panginoon at sa ating pong sugo, ang sugong tinalaga sa ating pong kapanahunan, ang nais lamang po nila sa lahat ng mga nangangaral, alam naman po nila ang inyong mga kakulangan, na kayo ay mga walang kaalaman sa mga hiwaga, kalinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Iyan po yung inyong mga kakulangan, at sila ang makapagpupuno nito. Ang tunay na sugo ng Diyos na siyang pastor na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoong Diyos, na siyang kakandili ng ating mga kaalaman at tunawa. Na kung wala kayong mga alam sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, naririyan lang po yung tunay na sugo para ipaliwanag sa inyo ng buong buo ang mga kahulugan. Kahit gaano pa kabigat na talinghaga yan, ay kaya niyang ipaliwanag sa inyo ng maayos ayon sa kaalamang ipinagkalob sa kanya at sa karunungang ipinagkalob sa kanya ng mga banal na espiritu. At isa pa pong magiging tagapagturo po natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang guro ng sangkatauhan, na siyang tunay na makapagtuturo ng lahat ng mga katotohanan na hindi nyo naalaman. Mga katotohanang inilihim ng iba't ibang pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na ng pagbabago, panahon na para paghariin natin ng ating pong Panginoon. Dahil kung ito po yung mangyayari, na ang ating Panginoong Jesucristo ay maghahari sa buong kinapal. Mawawala na ang lahat ng mga COVID na yan, mawawala na ang mga salot na yan,
mawawala na yung mga dilubyo, mga sumpa, mga parusa, wala ng digmaan, wala ng kaguluhan, wala ng magpapagulo pa sa buong sanlibutan dahil si Satanas ay kanyang igagapos at darating na ang wakas. Alam niyo po ba yung sinasabing wakas na hindi maunawan at hindi maintindihan ng mga nauunang mga mangangaral? Kapag naghari na ang ating Panginoon Jesucristo, matatapos na ang lahat ng mga kasinungalingan, matatapos na ang lahat ng mga pagbubulaan, matatapos na ang lahat ng mga panloloko ng mga iba't ibang pananampalataya at mga reliyon, dahil ang magiging tagapagturo natin ay ang ating Panginoong Jesucristo na siyang guro ng sangkatauhan, na siya po naging tagapagturo po namin. Kaya po ako'y nakapagsasalita sa inyo ng ganito, dahil siya yung nag-uutos sa amin. Hindi po kami magsasalita ng ganito sa inyo kung hindi po niya kami inatasan. At sino po ba ako para ako'y magsalita sa inyo ng ganito? Wala po akong authority. Kung saganang akin lang. At yung mga karunungan po na pinagkalob niyo po sa akin, sa kanya po galing yan. Hindi po sa aking sarili. Dahil kung ako lamang po ang maghahayag sa inyo, wala po akong magagawa. Kung ang Panginoon ay wala po sa amin. Kung ang Panginoon ay hindi gumagabay sa amin. Dahil panahon na po ng pagbabago, panahon na para maalaman ninyo kung saan ba nananahan ng ating pong dakilang Ama at ang ating Panginoon. Sila po ay nananahan sa kaharian ng langit. Kaya nga po, ito na po yung nais ipaalam ng pastor sa buong sanlibutan para maalaman na rin ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano ba talaga ang mga sangkap ng tunay na pananampalataya na daladala ng ating pong Panginoon Jesucristo? Una, ang pinagkalob sa ating pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo na ang lahat ng mga tao ay hindi nasasamba sa mga ribulto, na ang lahat ng mga tao ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, sapagkat ang ating Ama, ang ating dakilang Ama at ang ating Panginoon Jesucristo ay Espiritu. Ang mga arkanghel ay mga Espiritu. Ang mga banal na Espiritu, silang lahat ay mga Espiritu. Ang mga doktor ng kalangitan, Espiritu po silang lahat. Kaya tayong lahat ay tinuturuan ng ating pong Panginoon Jesucristo na tayong lahat ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Wala na pong ribulto, basagin nyo na po yung lahat ng mga ribulto na yan, dahil lahat ng mga ribulto na yan ay walang kabuluhan sa harapan ng ating dakilang Ama. Nagkakasala lamang po yung lahat ng mga tao na habang kayo ay nananalangin, na kayo po ay nakaluhod, yumayakap, humahalik sa mga marmol, sa mga kahoy, sa mga ginto, pilak, o chok, o plastic, o bakal na mga ribulto na yan. Nagkakasala lang po kayo na ang iniisip ninyo, natutuwa ang inyong Ama na nasa langit. Tanda po nating lagi ng ating Ama na nasa langit ay Diyos na mapanibughuin, na kanyang dinadalaw ang katapalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikapat at ikatlong sali ng lahi ng mga napupot sa kanya. Dahil kung makikita ka ng ating dakilang Ama na ikaw ay nakaluhod sa harapan ng ribulto, akala mo natutuwa siya, hindi po. Mas lalo po siyang mapupuot sa iyo kung makikita ka ng ating dakilang Ama na ikaw ay nakaluhod at pinaglilingkuran mo yung mga ribulto na yan. Nakikita ng Ama na yung mga ribulto na yan ay pinupunasan mo, nililinisan mo, binibisan mo, binibilan mo ng mga napakamamahal na mga damit, pinagpapatahi mo pa. Hindi mo alam, sa iyong paglilingkod sa mga ribulto na yan, mas lalo kang kapopuotan ng ating Ama na nasa langit. Yan po yung mga katotohanan na dapat na pong mahayag na sinasabi ng ating pong Panginoon, na dapat nyo na pong iwaksi yung mga ganyang mga kaugalian, mga ganyang maling mga pananampalataya na itinuro sa atin
ng lahat ng mga naunang mga mangangaral. Kaya po ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan, kasama na kanyang mga lingkod, na kaming kanyang mga lingkod na tumutulong sa kanya sa paghahayag ng mga katotohanan na ito, na kailangan na rin pong mahayag sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Natigilan na ang lahat ng mga ganitong gawain. Dahil ang mga ganitong gawain ay hindi nakalulugod sa harapan ng dakilang Ama. At sa lahat po ng mga tao, ito po yung tunay na sangkap ng isang tunay na iglesia na inyo pong itinatago sa lahat ng mga tao. Bakit kailangan yung itago ang aral na ito sa sangkatauhan? Dahil ba wala kayong propeta? Ito ba yung dahilan para hindi nyo ito maiaral sa lahat ng mga tao? Pero panahon na ng pagbabago, panahon na para maalaman ng sangkatauhan ang mga inilihim ninyo. Basa po tayo sa unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Ito po yung ayaw na ayaw nyong mapag-aralan ng sangkatauhan. Dahil kapag naalaman nila na ang tunay palang iglesia, itinuro po yan ng Panginoong Jesucristo sa lahat po ng mga tao at ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Unang Korinto, Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Napakaliwanag po. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay, hindi po tao ang naglagay, naghalal. Ang Diyos po ang naghalal, naglagay. Napakaliwanag. Nang ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol. Sino po ba itong mga apostol? Sila po yung mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo na isinusugo kung saan-saang dako, nangangaral ng gagamot. Lahat po ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay may mga biyaya at kapangyarihan. At sa ating pong kapanahunan ngayon, lahat ng mga alagad ng ating pong unang sugo sa ating kapanahunan, lahat ng kanyang mga alagad, lahat po yan, sila ay may mga biyaya at kapangyarihan na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi namin magagawa itong lahat ng mga bagay na ito kung wala ang ating Panginoong Jesucristo sa aming pananampalataya na ito. Una-una yung mga apostol, ikalaway mga propeta. Ito po pala, yun, lumitaw na yung tunay na dahilan kung bakit ayaw ninyong maituro itong sitas na ito sa lahat ng mga tao, dahil hahanapin ng inyong mga mananampalataya. Kung kayo ba ay tunay na pananampalataya, dapat pala meron kayong mga propeta. Sino ba itong mga propeta? Sila po yung mga kumukuha ng mga mensahe galing po sa kalangitan. Sila po yung mga kumukuha ng mga mensahe buhat sa ating pong dakilang Ama, na ang kanyang kaluluwa ay uupo sa luklukan na sinabi po sa aklat ng Apokalipsis, na sinabi po ni Propeta Juan Evangelista, at nakakita ko ng mga luklukan at doon ay mayroong mga nagsisiluklok. Halimbawa po ako isang propeta, ako ay upo dito sa aking luklukan, ang aking kaluluwa ay aakyat sa kalangitan. Sino pong pananampalataya ang makagagawa nito? Na ang aking kaluluwa, hindi po ako yan yung mga luklukan po namin, yung aming mga propeta, ang makagagawa niyan. Na ang kanyang kaluluwa ay aakyat sa kalangitan. Napakahirap po bang isipin? Alam ko po, totoo po, na masakit sa inyong pandinig. Dahil alam ko po na itong mga aking sinasaysay na katotohanang sinasabi ko sa inyo, may tao pong nakagagawa nito sa atas utos ng ating pong tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan. At sa lahat po ng mga nagpapanggap na sila daw ang sugo
ito lang po ang itatanong ko sa inyong lahat. Kayo ba ay mga may biyaya at kapangyarihang galing sa ating Panginoon Jesucristo? At ang tunay na sugo, lahat po sila ay may spiritual crown na siyang nagniningning. Isang palatandaan na kapag siya nakita ng mga elemento, engkanto, ang mga laman lupa, lahat ay yuyukod sa Kanya. Dahil nasa Kanya ang korona ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kayo na mga nagpapanggap ng mga sugo sa ating kapanahunan ngayon, nagkakasala lamang po kayo sa ating pong Panginoong Hesukristo dahil kilala niya kung sino ang Kanyang inihalal na tunay na sugo sa aming kapanahunan ngayon, sa ating kapanahunan ngayon. Tuloy po natin. Pangalaway, mga propeta. Alam niyo po ba yung kung sino itong mga propeta na to? Kaya nga po kung makikita ninyo itong aming templo, itong templo na to na halos ay warak na dahil sa kahirapan po ng pananampalataya na to, wala po kaming mga kayaman dito. Kaya ito lang pong ito pong templo namin ay makikita nyo kawayan, nipa o sasa, mga kawayan sira-sira na. Ganyan po kahirap ang pananampalataya na to. Dahil ito po yung pananampalataya na kailanman ay hindi na mera sa lahat po ng mga taong kanilang pinaglilingkuran, mga taong ginagamot sa pananampalatayang ito. Dahil po dito sa pananampalatayang ito, wala po ditong pinag-uusapang bayad. Kaya po kung makikita nyo itong aming mga sambahan, lahat po ng mga sambahan namin ay halos magigibana dahil sa kahirapan po ng pananampalatayang ito. Pananampalatayang kailanman ay hindi na mera. Pero tandaan nyo pong lahat ng mga tao na ang mga pananampalatayang mayayaman na ngayon, sila pala yung tinutukoy na Apostol San Pablo na mga nagpayaman. Dahil sila ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon. Sila ay naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Dahil sa kanilang maiinam at mga mabubuting pananalita ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Upang ang mga tao na walang alam sa banal na kasulatan, ang puso nila ay kanilang nadadaya. Kapag nadaya nila ang mga puso ng mga tao, ano ang sasabihin? Pasok kayo dito, ligtas kayo. Kapag namatay ang pasyente, ang kaluluwa nandoon sa karya ng langit, mga nakaluhod, humihingi ng tulong sa unang sugo. Ano pa ang sinasabi nila? Kapag ang mga tao ay pumasok, pasok ka dito, ligtas ka. Kapag nakapasok na ang mga tao sa kanilang pananampalataya, walang buloy, walang kaligtasan. Wala pong ganon. Kilala nyo ba yon? Walang abuloy, walang kaligtasan. Kaya po kung makikita nyo yung kanilang mga templo, sobrang gaganda, sobrang rarangya, pero tandaan nyo po na ang Diyos ay hindi tumatahan sa templong gawa ng kamay, sa templong gawa ng tao. Dahil ang tunay na templo na tinatahanan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama at ng lahat ng mga banal, tayo pong mga tao ang tunay na templo. Yan po ang sinasabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo. Kaya po wag nyo pong ipagmalaki yung mga napakagaganda nyo mga templo na yan. Wala pong kabuluhan yan sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Kailanman ang mga banal ay hindi tumatahan. Paganday nyo man yung mga templo nyo yan. Gawin nyo mga ginto, pilak o tansuman yung mga templo nyo na yan. Kailanman ay hindi tatahan ang mga banal na espiritu sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Dahil ang tunay na templo ay tayong mga tao. Napakaliwanag po. Kaya po itong mga sambahan na ganitong mga sambahan, huwag nyo pong titingnan. Ang tingnan nyo po dito, kung narito ba ang mga banal
na Espiritu, kung narito ba ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, lahat ng mga arkanghel, lahat ng mga doktor ng kalangitan, yan po ang inyo pong titingnan. Hindi po yung mga ganitong uri na mga sambahan. Ano po ang sumunod? Ikatlo'y mga guro. Ito pong mga guro na sinasabi, sino po ba yung tunay nating guro? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret. Kaya po kami na kanyang mga tunay na lingkod, hindi ko po magagawa ang mga ganitong mga pangangaral kung hindi po niya kami tinuruan. Yan po ang isa sa aking magiging patotoo sa inyo na siya ay nakagabay sa amin. Wala po akong alam sa mga ganitong pangangaral. Hindi ko po kailanman pinag-aralan ito sa eskwelahan. Hindi po ako nag-aral ng pangangaral ng Biblia sa kahit saang eskwelahan. Hindi ko po magagawa ito kung wala po ang presensya ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tunay na lingkod. Dahil ang mga tunay niyang lingkod ay kanyang ginagabayan. Dahil po ito'y pinangako niya, at ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya po kahit saan kami magmisyon, sa kahit saan man kami mangaral, manggamot, kahit puro COVID pa, kahit puro pugad pa ng mga engkanto at elemento, kung ano-ano mang mga laman lupa, hindi po kami natakot. Wala po kami kinatakutan kahit pa puro mga mangkukulam. Dahil alam namin na ang Panginoon Jesucristo ay kasama namin. Ano po ang sumunod? Ikatlo'y mga guro, mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling sa lahat po ng mga pananampalataya ng mga relihiyon. Sino po bang pananampalataya at relihiyon na may mga panggagamot? Ano po ba ang importansya ng kaloob na pagpapagaling sa kanilang mga miyembro? Una, hindi na mangangailangan ng inyong mga miyembro ng maghanap pa ng pangungutang o mautangan para lamang sila ay makapunta sa mga mamahaling ospital o mga ospital. Hindi na nila kailangan pang mangutang para maghanap ng pambayad sa mga doktor at pambili ng mga gamot. Dahil ang mga biyaya at kapangyarihan ay nandun nga sa kanilang pastor at sa mga lingkod ng pastor. Dahil ang tunay pong pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu, lahat sila ay may mga biyaya at kapangyarihan. Yan po yung sinabi po ng ating pong Panginoong Jesucristo sa aklat ng Marcos. Ito po, pinagkalob din po ng Panginoon yung mga tanda na dapat nyo rin pong maalaman lahat. Na ang mga tunay palang lingkod ng Diyos, lahat pala sila ay may mga tanda. Ito po, Marcos Kapitulo 16, talatang 17, sa isang tunay na pananampalataya at isang tunay na iglesia, narito po ang mga tanda na ipinagkaloob ng ating pong Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Alam niyo po ba ito, magsasalita sila ng mga bagong wika? May mga propeta po dito na luluklok dito. Kahit sinong banal na espiritu ang bumaba, magsasalita sila ng kahit anong wika. Kung halimbawa ang banal na espiritu ay taga yung medium, taga Bisaya, Mindanao, o kung Ilocano man, Ilocano po yung sasabihin niya. Kahit sang dako, kung anong lengguwahe yung sinasalita sa lugar na yun, kung saan bumaba yung banal na espiritu, yun po yung kanyang sasalitaan upang maunawaan ng mga tao ang kanyang mga mensahe. Yan po yung sinasabing magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. So napakaliwanag po ng mga ipinapakita at ipinahayag ng ating pong Panginoon Jesucristo na ang lahat palang kanyang mga tunay na lingkod
may mga tanda po pala sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga kamay ay may mga biyaya at kapangyarihan. Kaya po kung mga bagay na ito ay wala sa inyong mga pananampalataya, na sa oras ng inyong pangangailangan na ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong kapatid o yung nanay at tatay ay mayroong karamdaman o mayroong sakit at karamdaman, saan nyo dadalhin? Siyempre sa doktor, dahil walang mga biyaya at kapangyarihan ang nasa inyong mga pananampalataya, na kailangan nyo na po itong maalaman at hanapin nyo po yung pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu ng ating pong Panginoon, ang dakilang Ama, mga arkanghel, mga doktor ng kalangitan, ay narito po kasama ang pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan. Kaya po itong pananampalataya na to, ito po yung pananampalataya na dapat hanapin ng lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano po yung sumunod pa? Ikatlo, mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Opo, alam ko, lahat ng mga bagay nito ay meron sa inyo, mga pagtulong, pamamahala, dahil nga po sa ang inyong mga pananampalataya ay mayayaman na. Hindi po katulad ng pananampalataya na to, na dala-dala ng ating pastor, na ipinakikilala namin sa inyo ay sobra pong hirap ng pananampalataya na to. Na ito pong pananampalataya na to, talaga pong wala kang makikitang anyong kagandahan man na mamamalas sa aming pong sambahan. Ito po yung sinasabi ko sa nagsasabi sa amin na wala daw po kaming pinagkaiba kay Kibuloy. Kapatid, pakiusap lang, nagkakasala ka lang sa iyong paghatol sa amin. Kailanman ay hindi mo kami maipaparis kay Kibuloy na namera sa lahat ng kanyang mananampalataya, at kitang-kita pong napakalaki na mga ebidensya na siya ay super milyonaryo na, bilyonaryo na, samantalang kami mahirap pa kami sa daga. Ngayon, nakita mo na ang pinaparis mo kami kay Kibuloy. At sa pangangaral, sige, papuntahin mo si Kibuloy doon sa pastor. Abababay natin ng pastor ang Panginoon. Ihaharap natin si Kibuloy sa ating pong Panginoon Jesucristo. Sa oras na magbulaan si Kibuloy, alam niyo po, kapag bumababa ang Panginoon, andun lang po yung San Miguel. Sa oras na ikaw ay mamiloso po, sa oras na ikaw ay magbulaan at ginambala mo ang pagganap ng isang propeta at ikaw ay naghatol ng masama sa Panginoon, sa oras na yaon, pupugutan ni kagalang-galang San Miguel ang kaluluwa ng iyong ulo at bigla na lang magugulat ang mga tao na ikaw ay bumagsak na. Dito niyo po makikita kung anong hiwaga ba ang mayroon sa tunay na pananampalataya. Isa pa pong dapat po ninyong malaman, sa isang tunay na pananampalataya, magaganap po ang nangyari sa kapanahunan ng ating kagalang-galang na propeta Moises, ng ating pong dakilang ama ay kanyang pinababa. Nagulat na naman kayo. Parang iniisip nyo, anong bagong aral ba yan, kapatid? Ito po ay hindi po bagong aral sa amin. Matagal na pong panahon na ginagawa ito ng pastor na pinabababa niya ang mga banal sa kaharian ng langit. Subalit itong ibang mga pananampalataya, ano po ang hatol nyo sa amin? Pinabababa ng pastor ang mga karumaldumal na espiritu. Tandaan nyo po, kailanman ay hindi kami nakipagsangguni at nakipag-usap sa mga masasamang espiritu. Dahil ang pinabababa po ng pastor, mga banal na espiritu.
Ano po ang binubungad kapag bumaba ang mga banal na espiritu? Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat. Kapag bumaba naman, halimbawa ang masamang espiritu pumasok sa isang tao, ano ang mangyayari? Siguro naman ay hindi ka nasa katinuan ka ng pag-iisip para maalaman mo kapag ang isang masamang espiritu ay pumasok sa isang tao. Ano ang mangyayari sa isang tao kapag pinasukan ng masamang espiritu? Una, magwawala, mananakit, maghihisterikal, magsisigaw, at lahat ng kanyang mahawakan ay kanyang ipambabato sa lahat ng mga pumipigil sa kanya. Subalit, ang kaibahan ng banal na espiritu kapag siya'y bumaba, kapayapaan, kapayapaan sa inyong lahat, aking mga anak. Napakamalumanay po ng pagbaba ng mga banal na espiritu. Siya ay maghahayag, siya ay magre-revelasyon, at siya ay mangangaral, manggagamot, at mamamahagi ng mga biyaya at kapangyarihan sa kanyang mga tunay na lingkod. Ano po ngayon ang kaibahan ng masamang espiritu at ng banal na espiritu na bumababa dito sa kaharian ng langit? Napakalaki po ng kaibahan, di po ba? At dito nyo mapapatunayan ang sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatang 21. Kaya po pag-isipan nyo po kung kanino ba ito nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Sa lahat ng mga pananampalataya, ito po yung hamon sa inyo ng pastor sa ating kapanahunan. Juan Kapitulo 14, talatang 21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umibig sa akin ay ibigin ng aking ama, at siya ibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kaya po kapag sinasabi namin na nakakausap namin ang Panginoon Jesucristo, walang maniwala. Dahil sa mga pananampalataya na walang espiritu, talaga pong kahit anong gawin ninyo, sabihin nyo man na nararamdaman nyo yung presensya ng mga espiritu. Meron din po mga masamang espiritu nagpaparamdam. May mga kaluluwang nagpaparamdam, baka yun po nagpaparamdam sa inyo. Hindi po yung banal na espiritu. Dahil kung tunay po ng inyong pananampalataya, ginagabayan ng Panginoon, bababa po siya, magre-revelasyon, mangangaral, manggagamot, at magbibigay ng mga biyaya at kapangyarihan. Sabi po ni Judas, si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Alam niyo po ba mga kapatid ko sa pananampalataya, itinanong ko rin po ito sa pastor. Sabi ko, Pastor, bakit po sa atin lang nagpapakita o nagpapahayag ang Panginoon? Bakit hindi na po sa sanlibutan? Lahat daw po ay may tamang panahon. Dahil kung paghaharin lamang ng lahat ng tao sa buong Pilipinas at ng buong mundo, ang ating pong Panginoon Jesucristo, at kayong lahat ay magpapakumbaba sa ating pong Panginoon, na kayong lahat ay pupunta sa kaharian ng langit. Ang dakilang Ama pa po ang bababa at kanyang ipahayag sa lahat ng mga tao ang kanyang mga salita, upang ang lahat ng mga tao ay mag-aral na matakot sa lahat ng araw ng inyong buhay, upang lahat ng mga tao ay mayroong maituro sa kanilang mga anak. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tutuparin ng aking salita, at siya ibigin ng aking ama, at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Kaya po sa lahat po ng mga pananampalataya, sa lahat ng mga reliyon, kailan nyo po ba mapapatunayan na ang Panginoon Jesucristo, ang dakilang Ama, ang mga arkanghel, at lahat ng mga banal na espiritu ay nasa inyong pananampalataya? Ano pong patotoo ang ipakikita nyo po sa amin? Magagawa nyo ba ang ginawa ni Propeta Moises? Anong sabi ni Propeta Moises? Sapagkat
anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila? Kailanman tayo'y tumawag sa Kanya, agad siyang bababa. Sino po ang pananampalataya? At ito po ang inihamon ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Sa lahat ng reliyon, bakit wala man lang nag-comment na isang pananampalataya na makikipaglaban sa spiritual battle na inihayag ng ating pong dakilang pastor? Wala man lang kumagat sa kanyang hamon. Kung sino baga ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating Panginoon at ang espiritu ng ating dakilang Ama. Sino daw ang tatanggap sa hamon ng dakilang Ama? Dahil panahon na para maalaman ng buong sanlibutan, panahon na para maalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung sino baga ang pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay nasa pananampalatayang yaon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na ng pagbabago. Panahon na para hanapin ninyo ang pananampalatayang ito na mayroong isang pastor na kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa, na siyang pastor na ipinagkalob sa atin ng ating pong dakilang Ama. Hindi po ipinagkalob ng kung sino-sino mang tao. Ang Diyos po ang nagkakaloob ng mga pastor sa lahat ng mga tupa na nakakalat sa buong sanlibutan, na mag-iipon sa mga anak ni Israel na nagkahiwa-hiwalay. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan. Kaya nga po ang sabi po ni kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano silang makapangangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Paano? Kaya nga po itong nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, na ang lahat ng mga tao ngayon ay mga naligaw na dahil hindi niyo pinakinggan ang sugong tinalaga sa ating kapanahunan ngayon. Walang iba kundi yung ating pong pastor. Kaya nga po, lahat kayo ng mga tao ay hinahalin ako sa karya ng langit. Pabababain ng ating pastor ang dakilang Ama. Magaganap po ang nasa Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Napakahiwaga po nito na kung paano si Propeta Juan Evangelista umakyat sa kalangitan, ay ganyan din po ang magagawa ng aming pong mga propeta. Ngayon, kanino nyo makikita ang mga tunay na sangkap, ang mga sangkap ng isang tunay na iglesia, na mababasa sa unang Korinto Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Kung nasa inyo yung lahat ng mga sangkap na yan, sige, kayo na yung tunay na pananampalataya. Pero kung may kulang, siguro naman panahon na para hanapin nyo kung na kanino yung lahat ng mga sangkap na yan. Kung sino baga ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng ating pong Panginoon at ng ating pong dakilang Ama. Yan po ang inihahamon ng dakilang pastor sa ating kapanahunan ngayon. Lahat ng pananampalataya, lahat ng mga relihiyon, hinahamon po ng pastor, Iglesia ni Cristo at Romano Katoliko, ang mga born again, lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, hinahamon po ng pastor. Kung sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang espiritu ng Panginoon at ang espiritu ng ating pong dakilang Ama. Kontakin nyo lamang po kami kung kayo ay handa na. Gaganapin po natin ang nasa Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Basahin po natin. Ito na po yung tinatawag na ultimate battle para maalaman na ng sangkatauhan kung sino baga ang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Malakias Kapitulo 3, ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon ang inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo.
at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya dumarating, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Kaya po ito po yung sinasabi po namin, sino bang daan ang ihahanda ng tunay na sugo para ang mga banal na espiritu ay makababa? Wala pong iba kundi ang mga luklukan. Sila po ang mga propeta. Kaya kung wala pong propeta sa inyo pong pananampalataya, panahon na po para kayo'y makapag-isip na. Dahil ang propeta po, ang trompeta ng Diyos sa kaitaasan upang inyong marinig ang tinig ng mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan. Sila po ang mga magiging mga tagapagturo natin dito sa pananampalatayang ito. Ang mga banal na espiritu, ang Panginoong Jesucristo na siyang guro ng sangkatauhan, na siyang magtuturo sa lahat ng mga pastor, mga pari, mga ministro, kahit Papa pa ng Roma. Panginoong Jesucristo ang dapat na magturo po sa inyong lahat. Kaya po sa lahat ng mga pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, pagpapakumbaba lamang po ang hinahangad sa atin ng ating pong Panginoon na nais niyang makita sa inyong lahat. Magsisi, magbago at magpakumbabang puso, magpakumbabang loob upang tayo po ay kanyang kaawan at kahabagan, na kung sakaling darating na ang wakas, na kung sakali na ang sinasabing the big one ay dumating, tayo ay mahanda at maligtas. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong kinagis ng pananampalataya, anuman ang iyong kinaugaliang gawain na sinasabing mga nakagisnang mga paniniwala, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong pananampalataya, magkaisa na po tayo dito sa kaharian ng langit at bababa po, pabababain ng ating pong pastor ang espiritu ng ating Panginoon at ang espiritu ng ating pong dakilang Ama upang ang tinig ng ating dakilang Ama ay marinig ng sangkatauhan at darating na ang wakas. Papatayin ng Diyos ang lahat ng mga kasamaan. Papatayin ng Diyos ang lahat ng mga dilubyo na at mga kasakunayan. Titigil na po yung lahat ng mga kasamaan sa buong sanlibutan dahil igagapos ng ating Panginoon si Satanas at darating na po ang pag-ibig at kapayapaan sa buong bayan, sa buong sanlibutan, sa buong mundo ay maghahari na ang kapayapaan. Sana po ay hanapin ninyo ang tunay na pananampalataya, hanapin po ninyo ang Diyos. Ito po yung aking pong huling mensahe sa inyo pong lahat. Mula po kay Propeta Zephanias, Kapitulo 2. Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 2. At aking dadalhan ng kapisan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng ating Panginoon. At ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Oo, wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kung inyo po nga nababalitaan, mayroong isang padating na the big one. Alam niyo po, nung panahon ng Propeta Noe, pinagtatawanan po siya ng mga tao. Dahil ang sabi ni Ninunong Noe, mayroong isang darating na malaking dilubyo, baha na lulunod sa sangkatauhan. Alam mo ginawa ng mga tao? Pinagtawanan at nilibak ng mga tao si Ninunong Noe. Ano nangyari? Dumating ang baha, dumating ang pagkamatay ng buong sangkatauhan. At alam niyo po ba kung sino yung mga taong yon na pinatay ng Diyos nung kapanahunan na yon? Tayo pa rin po yung mga tao na yon, yung mga kaluluwa na yaon, ay tayo pa rin po yun. Subalit na bago lang ang ating mga katawang lupa. Subalit ang mga kaluluwa, tayo pa rin po yun. Walang nabago.
Sabi ng ating dakilang Ama nung siya'y bumaba dito sa kare ng langit. Kausap niya ang pastor, anak, walang nagbago kahit isa. Wala. Tuloy po natin. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Kaya nga po bakit ba sinabi ng ating pong kagalang-galang na propeta Malakias, o bansang walang kahihiyan. Ang sabi po ng pastor, walang hiya kayong lahat. Wala raw nagbago kahit isa. Bago ang pasya lumabas, bago dumang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Mayroon po pinahabol si kagalang-galang na alam niyo po ba kasi kung bakit nagpahabol si kagalang-galang Apostol San Pedro? Dahil tayong lahat ng mga kaluluwa ay dadaan po sa kanya. Siya ang may hawak ng pintuan ng kare ng langit. Ito po ang pinapayo niya sa buong sangkatauhan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 1. Talatang 10 pala. Sorry po. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, dito po sa karya ng langit, ito nga po yung sinasabi natin, na hindi po kami, o kung sino man sa amin, ang magiging tagapagturo natin dito, walang iba kundi po ang ating pong Panginoon. Bababa po yung mga banal, at sila po yung magiging mga tagapagturo po natin dito. Kaya kung nais nyo pong ito po yung maganap sa ating pong kapanahunan, magsiparito po kayong lahat sa karya ng langit. Dahil lang, ito naman po yung pinapayo po ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao, na sana daw po, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong pananampalataya, magkaisa na raw po tayong lahat. Dahil ang ninanais ng ating Panginoong Jesucristo ay walang hanggang pagkakaisa sa buong sanlibutan. Efeso Kapitulo 4, talatang 31 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, na gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago, panahon na para po tayo magsisi, magbago, at magbalik loob na po tayo sa ating pong Panginoon at sa ating pong dakilang Ama. Ito lang naman po ang hinihintay ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama sa lahat ng mga tao, na kung inyong paniniwalaan ang kanyang bugtong na anak, ang inyo pong pinaniwalaan ay walang iba kundi ang ating dakilang Ama. Kung pinaniwalaan nyo ang isinugo, ang pinaniwalaan nyo ay ang nagsugo. Walang iba kundi ang ating pong dakilang Ama. Kaya panahon na ng pagbabago, panahon na parang ating Panginoon Jesucristo ay maghari na sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay. Paghari natin ang ating Panginoon Jesucristo, mamatay at mabuhay tayo, kay Kristo tayo.
magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo at sa lahat ng mga banal at sa lahat po ng mga arkanghel ng kalangitan at mga doktor ng kalangitan at mga Diyoses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay aking pong itinataas sa inyong mga dakilang pangalan. Maraming salamat po. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Viva Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Hosana sa kaitasan. Mula noon at magpakailanman siya nawa. Maraming salamat po.